Ito ang Doktora Salamanca Memorial District Hospital. Dito po nakasalalay ang buhay ng ating mga kababayang may sakit. Habang pinapasok ko ang naturang ospital, ay may kakaiba akong naramdaman. Hindi ko mawari kung ano yun. Ito po ang organizational chart ng Doktora Salamanca. Malinaw po na ang namumuno ay ang provincial governor. Samahan niyo po ako, alamin natin ang mga problema ng ating kababayan rito. Una kong pinasok ang silid ng mga bagong panganak. Laking gulat ko sa aking nasakyan. Nakikita niyo po ba ang bumbilyang nasa likuran ko? Maniniwala ba kayo na ang bumbilyang iyon ang nagsisilbing incubator sa 7 buwang isinilang na bata? Kailan po kayo nanganak? February 5. Para saan po itong ilaw na to? Ano po, yan po yung nagsisilbing bigayin sa anak ko. Bakit po? Ilang buwan na po bang yung anak nyo nung nilabas? 7 months lang po. Bakit po hindi pa kayo nalabas? Wala po akong pambayad. Ilang taon ka na ba? 18. Ano trabaho ng asawa mo? Trimmer ho. Trimmer ng damit. Kaya nyo bang bayaran yung bill nyo? Hindi ho. Paano yan? Hindi kayo makakalabas? Naghahanap po ng pera. Pambayad. Kailan po kayo nanganak? Nung February 8 po. Ba't hanggang ngayon nandito pa kayo? Hindi pa po kasi kami babayad yung kulang namin. Bakit po? Normal ba siya o cesarean? Cesarean po. Magkano po yung cesarean dito? 20 po yung inan sa amin. 20,000. 20,000? Pampublikong hospital, 20,000? Paano po pag hindi nyo nabayaran yon? Hindi po kami makakalabas. Yung trabaho ni Mister, kaya kayang suportahan yung 20,000 na yon? Hindi po. Sa tingin ko po, nahihirapan kayo si tatay. Ano po kaya ang sakit ni tatay? Stroke po, sir. Mga ilang linggo na po si tatay rito. 2 linggo po si tatay. Yun na. 2 linggo? Ba't po umabot po ng 2 linggo si tatay rito? Ano ba ang kailangan niya? Kailangan masitiskan lang po, ho, sir. Ganun. Bakit po? Wala bang CT scan din sa Dr. Salamanca? Wala po. Kung sino po manghingi ako ng tulong kung pagkakaloob sa akin para sa tatay ko para gumaling lang siya. Yun lang po. Napansin ko, walang suction machine, isang nebulizer, tapos yung pag pag nahirapan talaga huminga, kailangan merong intubation set, may ambu bag, face mask, mga ganon. Lahat po ba yun ay wala rito sa hospital na to? Napansin ko parang wala pa akong parang kulang. Yung ambu bag, isang beses lang nakita ko. Yung suction machine, importante yon, tsaka intubation set. Kung meron, defibrillator na rin. O2 gauge. Parang kulang ang O2 gauge. Kasi minsan pag sabay-sabay nahihirapang huminga, naghahanap sila ng O2 gauge. Doon nakita ko ang isang binatilyo na halos butot balat na dahil sa komplikasyon sa baga. Napansin ko rin ang isang lalaking nasa edad 50. Payat, hapis ang mukha at tila hinahabol niya ang kanyang paghinga. Hirap ang kalagayan ko ito. Hirap na hirap ako. Hindi ko po kaya lalo. Nanghihingi ako ng pagkain. Wala po akong pagkain. Halos may paiyak ako sa aking nasakyan. Habag, pagkaawa at kawalan ng pag-asa ang aking naramdaman sa ating mga kababayan. Ito ang Cavite City Lying-in Hospital na sana ay matagal nang naging maternity secondary hospital. Ito po ang ating delivery room kung saan nanganganak ang ating mga kababayan. Kung tutusin po, pwede po magsisaryan dito dahil kumpleto ito sa gamit. Ngunit hindi po nagagawa. Ang naapektuhan po ang ating mga kababayan. Sa aking pag-iikot ay may napansin ako habang nagsisisikan ang mga pasyente sa Doktora Salamanca Hospital ay halos wala naman sa Cavite City Lying-in Hospital.
na kung tutusin ay mas bago at kumpleto ang pasilidad sa panganganak. Maraming kwarto ang walang laman. Marami ding kama ang bakante. Nakakalungkot isipin dahil sa kakulangan ng pathologist, pharmacist, dietitian, x-ray technician at radiologist ay hindi may sakatuparan ang pagiging maternity secondary hospital at ngayon ay isa pa ring lying-in hospital. Sino ang dapat sisihin? Ang taong bayan ba o ang gobyerno na nagkulang sa tao? Ako po si Dr. Frankie Mojica Vergara, makakasama nyo tungo sa magandang pagbabago. Sasama ako!